yung kung sino man yung proponent ng isang proyekto? That's a question that I'd like to, just one question. It is already happening actually, Mr. President. You know, I talked to one official from the DPWH. So it takes two to tango. And how do we prevent that, Mr. President? Somebody from the DPWH, an undersecretary, called him up, or his staff, you know, nag-o-offer, sabi niya, sabi mo kay Tito Sen, magpasok na siya sa NEP. Now, if we don't dance the tango with the other party, hindi mangyayari, Mr. President. Pero nangyari, pagdating ng GAA, naging 1.9 billion. So, sino ngayon nagpasok ng 1.1 billion? Worse, Mr. President, hindi pa sa regular budget kinuha. Kinuha niya from the Special Purpose Fund, from the unprogrammed appropriations, which is under the Special Purpose Fund. How can you know, ngayon lang ako nakarinig na from the regular budget, nag-realign papunta sa unprogrammed appropriations. Mentioned coded budget in Bulacan 1st District, there were 28 projects all pegged in 77.199 million. Sa dinami-dami po ng ahensyang naghimay-himay ng budget, bakit po nakalusot? Bakit ngayon lang natin ito nakita? Bakit tila hinayaan natin na mangyari ito, Mr. President? Sila mismo yung responsible for the insertion. Alam natin kung sino yung nag-submit ng written amendments. Kasi meron daw tayong kasama rito, magdadagdag sa isang department ng 5 billion. Wala namang kasama kung saan kukunin. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Labis na korupsyon ang natuklasan sa patuloy na pag-iimbestiga ng Pangulo at ni Senator Lacson hinggil sa bilyon-bilyon na pondo para sana sa mga flood control projects na ninakaw ng mga swapang na mga politiko, taga-DPWH at mga contractors. Naging sentro ngayon ng talakayan ang walang takot at hindi makatarungan na pagnanakaw nila sa mga proyekto na sana ay para sa panangga ng bansa at ng mga Pilipino laban sa mga kalamidad at baha. Subalit kapansin-pansin at tila naghuhugas ng kamay at nagtuturo ang mga politiko, mga senador at kongresista kung sino-sino ang mga sangkot dito. Subalit alam ng marami na nagsimula ito sa budget insertion sa national budget ng mga kongresista at mga senador, subalit tila ayaw nila itong panindigan. Naglabas ng statement ang Kongreso at Senado na itinuturo ang palasyo na maaaring may alam sa gawain na ito ng mga taga-DPWH. Ang NEP or National Expenditure Program di umano ang dapat na imbestigahan. Ayon ito sa Kongreso at Senado. Uminit naman ang ulo ni Senator Lacson at itinumbok ang mga kasamaan sa Senado na nag-umpisa ng mga insertions na ito at ngayon na nabulgar ang malaking anomalya na ito ay ayaw na nilang panindigan. Matunog ang pangalan ng mga apat na mga senador at mga kongresista na nasa listahan ng dapat na iimbestigahan. Nabuking na ang mga contractors na mga diskaya ay na-disqualify na at blacklisted na sa mga proyekto ng pamahalaan. Subalit dalawang construction company nila ang nakakuha pa rin ng milyon-milyon na proyekto na ito. Ang tanong ngayon ng marami ay kung sino ang tumulong sa mga diskaya. Pati ang mga contractors na pinagmamay-arian ni former chairman ng Committee on Appropriations na si Zaldico ay dalawang construction company din ito ang nakakuha ng malaking proyekto. Ngayong nabulgar, ang labis na karangyaan ng pamilya ni Zaldico at Sara Diskaya ay lumalabas ngayon ang lumang video ng kanilang pamilya na nagpe-flex na mga bilyon-bilyon nilang yaman. Tanong ngayon ng marami ay paano nila ito nakuha? Mula ba ito sa pondo ng bayan? Ngayong nag-utos na si PBBM na mag-conduct ng lifestyle check sa mga kawani ng taga-DPWH at mga senador at kongresista ay ipinagsabwena na rin si Diskaya at Zaldico at nais ngayon ng mamamayan na ipigain itong mga contractors at mga taga-DPWH na ituro kung sino-sinong mga senador at mga kongresista ang mga sangkot pa dito. Thank you, Mr. President. First of all, I would like to manifest, being the Vice Chair of the Blue Ribbon Committee, we have already invited the Philippine Contractors Accreditation Board on our next hearing, Mr. President. Mr. President, I rise today with anger and frustration, not just as a legislator, but as a Filipino taxpayer. Because what I heard in the privileged speech of our colleague, Senator Lacson, is nothing short of a national disgrace.
Ginoong Pangulo, ito po ay garapalan at sistematikong pandarambong harap-harapan. Habang ang mga bata ay hindi makapasok sa eskwela at mga manggagawa late sa trabaho dahil sa baha ang kalsada, may mga opisyal at kontratista na nagbubunyi sa kanilang mansyon. Now, will a distinguished gentleman from Cavite yield to some direct and very serious question? Willingly to the distinguished gentleman from Palawan and the Republic of the Philippines. Ang una ko pong katanungan, Mr. President, ang pag-i-insert po ba sa NEP o ika nga sa BICAM, kaya bang gawin ito ng isang ordinaryong mambabatas o kinakailangan niyang ika nga maging opisyal o mataas, may kataasang katungkulan bilang mambabatas, Mr. President? Every legislator, Mr. President, is entitled to introduce amendments. You know? Hindi natin mapipigil because all of us, ako mismo, nag-amend po ako, nagsasubmit ako ng amendments. When we had this discussion, I had this discussion with the chairman of the Finance Committee, and right away, I understood where he was coming from when he was reluctant during my interpellation to accept my supposed amendments na i-identify natin yung mga proponents ng mga amendments. When we had this one-on-one talk or discussion, paano naman Senping, sabi niya, marami tayo, may mga kasamahan naman tayo dyan, mahilig lang magpadagdag, hindi naman naghahanap kung saan kukunin yung pandagdag. And siyempre, ako tagahanap noon, being the chairman, magagalit naman sa akin yung mga agencies na binawasan ko para idagdag doon sa mga advocacies, doon sa mga proposed amendments ng ating mga kasamahan. And that's the reason why I counter-proposed to him na okay, accepted, pero baka pwedeng, pag nakita ko may umusbong sa isang agency, pwede ko bang tanungin sa iyo kung sino yung responsible na nagpadagdag sa isang agency? And he agreed. You know? And that was good enough for me because I thought at the time that the outcome would be the same. No? Na ang importante, Mr. President, if something goes wrong with the implementation of the project at na-trace back natin do sa legislator, congressman man o senador, na siya yung nag-propose, somehow, meron siyang shared responsibility to see to it that the implementation of the project na dinagdagan niya ng pondo, maayos. But, if we don't have the mechanism to identify or to backtrack and trace back to the proponent or proponents of the amendments, then wala, malakas ang loob. Imagine, Mr. President, punta tayo sa Nauhan, Oriental Mindoro. No, kitang-kita na natin. Hindi ko nga binanggit yung pangalan niya because I didn't want to mention any name of any legislator. But, initially when I was discussing with my staff, sabi ko, i-blur na lang natin yung pangalan. No, kasi nag-iisa yung mame-mention. But the day before I delivered the speech, sabi ko, teka muna, bakit ba tayo magko-cover up sa kanya? Siya naman ang umaamin. Nakalagay, funded by his office. Tapos nakalagay doon, congressional allocation, accomplishment report. And then when he was interviewed, on the same day or the following day after my privilege speech, wala akong alam dyan. No? But I also pointed out in my privilege speech na sa NEP, 810 million lang yung nandun eh. Pero nangyari, pagdating ng GAA, naging 1.9 billion. So sino ngayon nagpasok ng 1.1 billion? Worse, Mr. President, hindi pa sa regular budget kinuha. Kinuha niya from the Special Purpose Fund, from the unprogrammed appropriations, which is under the Special Purpose Fund. How can you, ngayon lang ako nakarinig na from the regular budget, nag-realign papunta sa unprogrammed appropriations and vice versa. Hindi po nangyayari because yung regular budget, ito yung items in the GAA na talagang ito yung nakakalat sa mga implementing agencies. Now, unprogrammed appropriations under the Special Purpose Fund, ang tawag po dito, standby fund, augmentation. Pag kinapos ang pera sa regular budget, huhugot doon sa program appropriations. And there are requirements. Hindi ganun kasimple. Kailangan merong excess
revenue collection, or merong bagong revenue measure, o kaya may approved loan, napakahirap pong i-access. Kaya this will be one of the questions that I will raise before the DBCC to ask DBM paano na nakapag-allocate, nakapag-release ng SARO sa isang proyekto na hinugot yung pera from the program fund. Marami po tayong dapat i-correct, Mr. President, kasi ang pagkaalam ko sa budget natin, tatlo po yan eh. Regular budget, special purpose fund, and automatic appropriations. Now, when will we stop? Baka mamaya pati automatic appropriations i-realign na rin. Okay. Mr. President, sa inyong pong nakaraan na privilege speech, nabanggit po ninyo ang paggamit nga ng unprogrammed funds for flood control projects. Maaari niyo po bang ipaliwanag for the record paano itong mga pondo na ito na na-access at nagagamit despite their nature as one program, Mr. President? Hindi ko pa maipapaliwanag yan kasi mahirap pong gawin yan eh. Ang pwede magpaliwanag dyan, DBM. Paano na-access yung unprogrammed appropriations para i-allocate sa flood control project. Ang masama, substandard pa. Sa inyo pong research, Mr. President, were there instances where unprogrammed funds used to finance projects that turn out to be anomalous, incomplete, or even non-existent? Yes, Mr. President. Doon nga, sa case study namin sa Oriental Mindoro, yung 1.1 billion na nanggaling sa unprogrammed appropriations, yung iba doon nahugot para gawin yung isang proyekto na substandard. Kaya nga tigas ng katatanggi yung congressman eh, na hindi akin yan. After owning up, by way of billboards, banners, even on Facebook, na siya mismo yung nag-post, na ako yung nag-allocate, talagang sabi ko nga, mapag-angking congressman. Now, it's very easy to deny na siya yung responsible sa realignment or sa insertion because hindi mo matitrace eh, walang record. Sa House kasi, di ba, sabi nga ni Congressman Toby Tiangco, small committee. Isasabit sa small committee, and then, bahala na. Wala nakakaalam. Walang record. Even in our case, in the Senate, di ba, ang practice natin, magko-caucus tayo, and then the chairman or chairperson will just ask the individual members, magsabit na kayo ng individual amendments. I understand the predicament of the chairman, Mr. President, because if we tackle everything on the floor, hindi tayo matatapos. Kaya ginagawa na lang, for exigency, magsabit na lang kayo ng written amendments. But, Mr. President, sana man lang, alam natin kung sino yung nag-submit ng written amendments. Kasi meron daw tayong kasama rito, magdadagdag sa isang department ng 5 billion. Wala namang kasama kung saan kukunin. I think we should be responsible enough na pag nagdagdag tayo sa isang department, sa isang agency, tayo na rin ang humugot kung saan kukunin. Para kumpleto kasi zero sum yan, Mr. President. Para bang plus minus, we will end up with the same sum, total. Kasi we cannot increase the budget. We can only reduce or maintain the total, the net total of the items or the funds for that particular GAA. Mr. President, you also mentioned coded budget in Bulacan First District. There were 28 projects all pegged in 77.199 million. Sa dinami-dami po ng ahensyang naghimay-himay ng budget, bakit po nakalusot? Bakit ngayon lang natin ito nakita? Bakit tila hinayaan natin na mangyari ito, Mr. President? The same question lingers in my mind, Mr. President. Paano nangyari? I cannot answer your question, Mr. President. Mr. President, sa darating po na budget deliberation, paano po ito dapat bantayan, lalo na ng mga parte ng inyo pong grupo ng minorya? Well, sa akin, one good deterrent is to identify the proponents of the amendments or insertions. Malaking deterrent po yun. Kasi sa ngayon, malalakas ang loob na mag-insert in the billions or tens of billions of pesos. Kasi alam nila, hindi naman sila ma-identify eh. But if they know that the records would show kung sino yung mga nag-introduce ng amendments or insertions,
then that's a good deterrent. Hindi lang yun, Mr. President. Sabi ko nga kanina, there will be a shared responsibility on the part of the proponent or proponents to really monitor yung implementation ng mga proyekto na sila mismo yung responsible for the insertion. Mr. President, to what extent do members of Congress or local officials have discretion or influence in identifying flood control projects in their areas, Mr. President? There should be no discretion, Mr. President. Dapat ito nakapasok lahat do sa local development plans being submitted all the way up, from the Barangay Development Council to the municipal or city to the provincial and eventually to the regional development councils. I'm glad that the President issued Executive Order number 82, enhancing or strengthening the regional development councils. And I hope maging active talaga yung mga regional development councils, yung mga local development councils in the crafting of the National Expenditure Program. Ang problema, the timing is off. No? I heard from most governors na while the budget call happens sometime in February, March, April, prior to the zone of the President, kasi within 30 days, kailang may sabit na yung NEP sa House of Representatives. The problem is, hindi pa tapos yung mga regional development councils. Late na sila. So hindi na sila makakahabol sa budget call. I think DBM or the DBCC, Development Budget Coordination Committee, should take a second look do sa timing or the pacing of the budget process. Mauna sana dapat yung pag-submit ng mga regional development councils. Anyway, members din naman doon yung mga regional directors ng national agencies, along with the governors. Dapat mauna sila bago mag-budget call. Na sa ganun, nakasynchronize yung mga needs and priorities ng mga local government units doon sa ipiprepare na National Expenditure Program or the President's budget. Pangulo, nabanggit din po ninyo sa inyong nakaraang privilege speech na may mga contractors tulad ng Darcy and Anna Builders, Wawaw Builders, that are repeatedly implicated in fake or recycled projects that are so-called ghost or guni-guni projects. Bakit po nangyayari ito? Ano po ba, meron po bang pamamaraan, Mr. President, na maiwasan na ito sa susunod, na ito po'y matanggalan na lisensya, na ito po'y makasuhan para hindi na po umulit pa? Rightly so, Mr. President. We really should run after these people, But, of course, we also have to rectify yung mga flaws sa ating sistema sa gobyerno rin. Because it is the PICAB that issues accreditation, even to agencies na nabanggit na nga ni Minority Leader kanina, na may kaso na sa Court of Tax Appeals, nire-renew pa yung accreditation. Tapos single A lang yung ang categorization, bibigyan mo ng pagkalakalaking proyekto. So these are things that we should tackle when the Blue Ribbon Committee resumes its next hearing. We should raise this issue with PICAB, with DPWH, with all the agencies that should clarify these matters. Mr. President, I have last two questions. Would the good gentleman, the former chief of the Philippine National Police, that the existing or that the specific gaps or loopholes in the current accountability chain from project design to fund release to monitoring allow corruption and inefficiency to persist unchecked? We should not allow, Mr. President. And we have this mandate of oversight, because pag nagpasa tayo ng batas, our duty doesn't stop there. We should monitor, we should exercise our oversight function as members of the Senate, as members of Congress, to see to it that the law that we passed are properly implemented. In this case, the General Appropriations Act. Mr. President, would you agree to have an independent third-party inspection of projects to detect ghost projects or substandard construction in real time? Kasi po, may sabwatan ang DPWH at ang COA. So, sang-ayon po ba kayo na magkaroon ng third-party inspection? Sang-ayon po ako, Mr. President. Distinguished gentleman from Palawan. Regarding calls for independent audit investigation, would you support including local community-led monitoring or citizen
reporting platforms to add another layer of oversight, Mr. President. I agree, Mr. President. Finally po, Mr. President, would you happen to know ang contractor na kamag-anak po ng isang COA official or other government agencies? Alam po natin lahat yan, Mr. President. Maraming salamat po, Mr. President. Now I yield the floor. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Tulfo, Majority Leader. Yes, so Mr. President, next to interpolate is our Deputy Minority Leader, Senator Risa Ontiveros. I move that she be recognized. Senator Risa Ontiveros, recognized. Salamat, Mr. President. To my respected colleague in the minority, maaari po bang makapagtanong din ng ilang mga tanong? Opo, to the distinguished lady from Capiz. Salamat po, Mr. President. Mr. President, sa privilege speech nyo, nabanggit nyo po yung mga questionabling proyekto na ipinasok sa General Appropriations Act. Paano po ba sinisigurado na yung budget na pinasok para sa mga proyekto ay napupunta sa piling contractors, Mr. President? DPWH po ang makakasagot niyan. Sila kasi nag-a-award. No? Sila yung may Bids and Awards Committee. Sila lahat yung responsable pagdating sa implementation. Ang sa atin po, yung oversight niya, na which is what we're doing now exactly, Mr. President. We're exercising oversight over those projects in 2024, 2025, even 2023. Salamat, Mr. President. Kaya talagang magiging napaka-importante ng papel ng DPWH dun sa pagpapatuloy na Blue Ribbon Committee hearings na lalahukan po natin mula sa Minoria, whether to prove us right na pwede tayong may assumption of regularity or tumulong sa Blue Ribbon at tumulong in the wake nung inyong explosive na privilege speech, ipakita o ibunyag yung katotohanan kung paano maaring kahit yung ilang mga kawani or opisyal nila ay naging kasabwat pa sa katiwalian. With all the safeguards naman po sa ating bagong-bagong amyendang procurement reform law, sa modus na inilarawan po ninyo, Mr. President, sa inyong privilege speech, may mga contractor pa rin na nakakalusot. How are they therefore able to game the process? Kaninong approvals mula sa gobyerno ang kinakailangan ba nila para ma-fix ang bidding, makagawa ng less than standard projects at makatakas pa sa pananagutan, Mr. President? The real culprit here, Mr. President, is collusion. Without collusion, hindi po pwede mangyari ito. We encountered one DPWH official. Hindi ko na sabihin ko anong lugar, pero minor official po ito na nasa District Engineering Office. No? Ayaw nyo pong mag-sign off kasi member siya ng inspection team. Pagka may ganun, hindi makakalusot kaya merong isang ayaw makisama. So, the real culprit really is collusion. Pag nagkaisa-isa yung sindikato, patay na si Juan de la Cruz, Mr. President. At alang-alang kay Juan de la Cruz, sana, Mr. President, mabuhay yung ganyan mga minor members. At mabuhay si Leandro Legarda Leviste, mabuhay Mr. si Leandro President. Legarda Leviste. No, this is Opo, the Mr. first time that I President. heard na yung congressman mismo ang nagpa-entrap doon sa nagbabribe sa kanya. No? It's really a breath of fresh air. No? Hindi, talaga. No? Not because Senator Legarda is here. You know. Hindi ko kaano si Leandro, but I feel very proud of him. Ano? And I'm proud to be associated na at least colleague natin sa Senate yung nanay niya. Speaking as a fellow woman, maraming salamat po para doon, Mr. President. At sana nga po, yung nararamdaman po ninyo, Mr. President, na breath of fresh air, pag pinagsama-sama yung mga dumarami at lumalakas na efforts sa ngayon, yung sinight po ninyong website na nilaunch ng Office of the President, yung inyong privilege speech, Mr. President, yung pioneering effort ni Representative Leviste, yung pagpapatuloy ng ating Blue Ribbon Committee hearings, ay sana po talaga magkaroon ng isang
kind of counter-collusion dito sa collusion na sinasabi nyo nga, Mr. President, na yun ang pinaka-culprit para itong mga krimen na ito and continuing crimes na ito ay hanggang ngayon, hanggang sa point in time na ito ay hindi pa effectively challenged. Baka ngayon po ay pwede po nating pagtulong-tulungan lahat. Yes, dito Mr. sa President. Senado. If it's not asking too much, I would like to propose that the Sumbong sa Pangulo website be expanded to cover other infrastructure projects, hindi lang flood control. It will really help a lot because it helped us a lot in preparing our privilege speech. Ang laki pong tulong talaga. I can believe you, Mr. President, at sana agad maipahayag iyon ng ating PLLO sa Office of the President. Yun naman pong ilan sa contractor na sangkot sa flood control project scams ay hindi po first-time offenders, Mr. President, at na itanong na rin po ito sa inyo ni na Minority Leader at ni Senator Erwin din. Halimbawa, St. Gerard Construction na pagmamay-ari din ng mga diskaya, blacklisted na po nung 2020 pa lang, di po ba? Nung 2016 naman, nasuspindi sila, pero ayun na nga po, nagpalit na lang ng pangalan, nakakuha pa rin ng 440 million pesos worth of contracts. At isa pang halimbawa, yun na nga pong Edmarie, hindi po ba na mayroon na yung track record ng serious contract violation. So, meron po tayo ditong mga recidivist, mga repeat offenders, Mr. President. Yeah. What can I say, Mr. President? What can we say, Mr. President? So, ito po yung usapin ng blacklists. Tinalakay din nga po ni Minority Leader. How would blacklists work if, yun na nga, nagpapalit lang sila ng pangalan, Mr. President? Sa kaso nitong mga diskaya, mayroon silang St. Timothy, Alpha and Omega at St. Gerard nga na pinag-usapan niyo earlier. Tapos ngayon, lumalabas na may isa pa, Elite General Contractor. How would blacklists work kung nakapagtatayo lang din ang mga contractor ng bagong kumpanya para ikutan yung blacklist na yan? At bakit pa tayo nag-blacklist? Tapos, nakakabalik lang. So, ang tanong ko po, Mr. President, how? How can we impose a true, effective blacklist kung saan yung mga abusadong contractors hindi na talaga makakuha ulit ng kontrata? At ito, napag-usapan nyo rin earlier, Mr. President, kay Minority Leader, hindi ba dapat sinuspindi na sila ng PCAB mismo, ng Philippine Contractors Accreditation Board? Di ba dapat may one-strike policy tayo? Or sila, yung PCAB mismo, Mr. President? Yes, I think, sorry, a closer coordination and cooperation, interagency, SEC, PCAB, DPWH, at least magkakaroon din ng checks and balances. Kasi siyempre magre-register yung corporation sa SEC or kung sole proprietorship sa DTI. So kung ma-check by way of good record check and background investigation, kung blacklisted, maski iba yung pangalan, matrace nila na pareho rin pala yung mga incorporators, wag na lang nilang i-register as a corporation sa SEC. So a close coordination and cooperation between and among the different agencies of government, wag lang sila magkukulud. No? Dapat check and balance sa halip na collusion. Agree, Mr. President. Sa halip na collusion, which is lalong na-expose na ito talaga yung krimen dito sa flood control projects or kahit pa, as you were saying, Mr. President, sa ibang mga infrastructure projects na dapat makover din ng isang sumbong website. Maigi nga po kung may interagency coordination. Also to make each and every agency in that group an honest broker. Kung alam po ng PCAB na ngayon po sa interpellations na ito, nagkakaroon tayo ng duda kung nandun sila sa isang interagency body. Tama po kayo, Mr. President, mas makaka-check and balance, pati sa isa't isa sa pagganap ng kanilang tungkulin. Pagdating naman po sa proseso ng post-construction phase, ito na, pag-usapan nyo rin with Sen. Erwin, hindi ba dapat nakatutok ang COA dahil sa mga multimillion projects na ito para mapigilan ang katiwalian? Kaya lang nga po, Mr. President, lumabas nga po sa balita over the weekend na ang asawa ng isang COA commissioner
ay nakakuha di umano ng humigit kumulang na 200 million pesos worth ng flood control projects. Ibig sabihin, so ito, umaalingaw sa isip ko, Mr. President, yung termino yung collusion, yung mismong opisyal ng ahensyang na atasan i-audit ang mga proyektong ito ay tila may connection sa modus ng flood control. So, paano kaya, Mr. President, Well, kapag Mr. President, nabanggit ko rin ito sa aking privilege speech. Kasama ko 0.5% to 1%. Pag malaking project, paig yung COA, I believe they are referring to the resident COA. Paig sila sa 0.5%. Kasi ang laki ng project, volume Pag medyo alanganin yung project, medyo maliit lang, hindi mapapayag ng 0.5.